Baka naman inaasahan mo, kaya ka magpapasalamat, mukhang Miss Universe yung anak mo. Kahit na yan pango, pagka kagigigil, tatangos din yan. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University and welcome back po sa ating channel. Kung ikaw ay baguhan, tuloy po kayo sa ating pong channel. Ang ginagawa po natin, tayo po ay nakikinig sa mga religious debates, religious discussions po, and our episode is not an exception. So we will be watching a Bible study. Actually, parte po ito ng isang serye ng pag-aasawa. So tapos na po tayo sa part 1, part 2, and part 3. So ilalagay po natin yan dito. Ilalagay natin yung link dyan para po mapanood nyo yung whole playlist. Kasi first 3 videos meron na po. Ito na, I believe, ang last part ng pag-aasawa series. Number 4 naman, ang patungkol po sa pagpapalaki ng mga anak. Sa konting background po sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, kalaban ko Lasal at FEU. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Oops, bago ko makalimutan, maraming salamat po pala sa mga nag-subscribe. Nasa 118,000 na po tayo. So let's keep the ball rolling. Let's go. Yung mag-asawang nagsasama, hindi po naiiwasan na yan magkaanak. Kung hindi rin lang baog ang sino man, nagkakaanak po yan. Nakita natin nung nakaraan, ang anak ay mahalaga sapagkat sabi sa Biblia, ang anak ay pamana ng Diyos sa mga mag-asawa. Ngayon, on the process na nagkakaanak, on the process of conception, ipinaglilihi na ang isang bata. Ano ang nararapat na maging step na dapat na isagawa ng mag-asawang nagsasama? Umpisahan na po natin sa paglilihi na siguro kaysa dun sa... Kasi kung umpisahan mo sa talagang umpisa, hindi na kailangan sigurong pagliwanagin pa yun dahil yung umpisa na yun nangyayari yun nang wala kang kamalay-malay. So, para ikaw natukso lang kami Parang nakalimot kami sa sarili. Nagpasa na ho natin yun. Pumunta na tayo sa paglilihi. Ano ang mga bagay na dapat na maintindihan ng mag-asawa pagka naglilihi na ang babae tungo na dun sa pagkakaroon ng anak? Una, gusto ko pong ipakita sa inyo ang forewarning ng Diyos sa mag-asawa sa pasimula nang sila'y paalisin sa Eden. Pakinggan nyo sa Genesis Kapitulo 3, meron ganitong pahayag ang banal na kasulatan, mga kapatid. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, manganganakang may kahirapan. Ayun. Dahil si Eva at si Adan nagkasala, meron ng warning ang Diyos sa kanila. Sabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan. Maglilihi ka na may kahirapan, manganganakang may kahirapan. Kung kayo mag-asawa ngayon na nagsasama at naniniwala kayo sa sinasabi ng Diyos, dapat unang-una yung paghandaan, yung paglilihi. Dapat magkaroon na ng pag-iisip si lalaki at si babae na sa paglilihi, meron dadanasin na agad si babae na yung bagay na hindi pangkaraniwan, hindi niya nararanasan nung hindi siya naglilihi. Sabi, pararamihin ko ang iyong kalumbayan. Ang isang babaeng naglilihi, nahihirapan, nalulumbay. Pagkaharap si Mister, galit. Pag wala naman si Mister, hinahanap. Anyway mga ka-youth, gusto ko lang pong i-point out dito na naging parang a warning siya nung nasa Eden pa lang, palabas ng Eden, sina Adan at saka si Eva, na ang paglilihi, ang panganganak, there will be difficulty. Although in modern science now, sa ibang mga kababaihan, meron na silang access sa modern technology na kung saan hindi na ganun kahirap. And what I meant by that is yung physical. Merong iba para hindi masira yung kanilang figure, hindi sila mag-natural birth. Ang gusto nila, CS, cesarean, Iba-iba, meron ding IVF, in vitro fertilization, na kung saan yung parang imimit lang yung dalawang egg and sperm, hindi na siya in the actual sexual intercourse. So ano po kayo masasabi ni Brother Eli dito na sa mga pamamaraan na quote-unquote safer and less risky na mga options sa pregnancy, mga ka-youth? Gusto kong malaman din yan, Naghahanap ng manggang walang buto.
o kaya ubas na walang balat. Ayun. Yan ang nangyayari sa naglilihi. Sinasabi sa Biblia niyo na yung paglilihi, something that is strange sa pakiramdam ng isang babaeng may asawa. Pero meron hong malaking bearing yan sa isang katotohanan dapat nating maintindihan. Yun hong paglilihi, ganito yon. Pakinggan nyo ang salaysay ng Biblia tungkol sa paglilihi. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo at almendro at kastanyo at pinagbabakbakan ng mga batik na mapuputi at kanyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga. At kanyang inilagay ang mga sangang kanyang binakbakan sa mga bangbang, sa harap ng kawan, sa mga pinagpapainuman na pinaparoonan ng mga kawan upang uminom, at nangaglihi pagka nagsisiparoon upang uminom. At nangaglihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nanganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may dungis. Ayun. Dahil gusto ni sino siya? Si Jacob. Si Jacob na magkaroon ng distinguishing marks yung kanyang mga alagang kawan. Kumuha siya ng isang uri ng kahoy, binakbakan niya, nilagay niya ng mga dots, yung bang mga hindi naman polka dots yun, yung mga Spot. tagpi-tagpi, gano'n. Spot. Yung kawan, pag naglilihi ka, dun umiinom eh. Pag naglilihi, nakikita ng kawan yun. Nanganak tuloy yung kawan ng mga tagpi-tagpi. Ulitin ho natin. At nangaglihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nanganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may dungis. Kita nyo. Meron ng mga tao na sa paglilihi pa lang at sa panganganak, naliligaw na ng pagkakilala. Meron hong mag-asawang nagkakagalit dahil nung ipanganak yung anak niya, maitim. Pareho naman ika tayo na puti. Bakit ika maitim? Siguro ika, hindi ko anak yan. Dapat yung maintindihan. Ang babae, kung minsan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, impluensyado ng paglilihi. Ako po naniniwala, sabi ng Diyos, ang babae maglilihi. Pag sinabing maglilihi, ando na yung bata. At yung bata, nako-conceptualize ng isang babae ang isang bagay na something strange, kagaya ng aking ina. Napaglihihan niya sa akin yung kesong puti. Alam niyo yung kesong puti, pag hindi matibay-tibay ang sikmura mo, medyo malansa-lansa yun, gatas ng kalabaw yun eh. Para siya wag magsuka, pagkatapos niya kumain ng kesong puti, para wag magsuka, nga siya yung nga nung matatanda. Kaya ho ako, kung titignan nyo aking hita, ang binti ko, may mga pagkakataon, batik-batik siya ng yung bang kulay ng nganga. So mga kayo three, in as much as I would like to believe that medically, hindi ganun ka-fixed yung ating proof as to paglilihi na sa konsepto ng Pilipino. Kasi masyado po kasing objective yan. Nung sinabi po ni Brother Eli na sa kesong puti, I was thinking na he was born with a white skin kasi kesong puti. Pero yung characteristic pala ng kesong puti, minsan kasi nagiging subjective po yun, no? Na kunwari nagkaroon po ng albinism, yung albino, no? Tapos sabihin ng magulang, pinaglihi namin yun sa Barbie doll, yung mga ganun, ano? Masyado po kasi subjective yun. Pero meron pong element talaga. Pero iba po yun ang konsepto ng siyensya dyan. Hindi po katulad ng ating paniniwala sa Pilipino. Dahil po, kung pupunta po tayo sa ibang bansa, tayo lang po ang merong ganong ideya. It is uniquely Filipino and very subjective po kasi yun. And ang mangyayari, dahil ito yung pinanganak, hahanapan mo tuloy, ano ba yung ginawa ko? Ano nga ba yung kinain ko na kapareho ng karakteristik tapos imamatch na lang natin. Kaya in as much as gusto kong maniwala na may epekto yun, I just can't. Because objective data says otherwise. Ang mayroon talagang epekto sa atin, ang ating genetics po talaga, no? Atin pong linya ng ating DNA. So yun po. Tapos batik-batik naman siya ng kulay ng puti. Ayun. Hindi naman anan. At saka hindi naman nakakadiring tignan, kundi miski itong kamay kong ito, makikita nyo marami siyang mga batik-batik kuminsan na kulay pula. At
nakasalit yung kulay puti. Siguro ako yung pinagsamang kesot nga, ayun na nga yun. Kasi gano'n lang ginawa ni Jacob Yung kanyang mga alagang tupay para magkaroon ng mga guhit at mga batik-batik pinaglalagyan niya ng batik-batik yung iniinuman Kaya kung kayo maglilihi na mga babae, huwag kayo maglilihi sa alimasag. Naku po, magmumukhang alimasag yung anak mo. O kaya maglilihi ka sa negrito. Dapat maintindihan ng nagsasamang mag-asawa, lalo na ng lalaki. Ang naglilihim babae, maraming strange things sa kanya. Dahil alam niyo, ang naglilihim babae, nagbabago yung kondisyon ng kanyang pagkatao Pumupunta siya sa isang stage na hindi niya dating kinalalagyan. Kaya, ang isang naglilihi, parang mahirap unawain. Sa punto na yun, gusto ko ipakita sa isang lalaki, yung sinabi ng Diyos na, ang babae maglilihing may kalumbayan, may kahirapan. At manganganak pa na may kahirapan. Ito dapat maunawaan ng isang lalaking may asawa na yung asawa mo pag naglilihi o kaya yung biyenan. Alin, nakuha mong asawa. Ayan, Eka, lagi nakahiga. Nagalit mo sa manugang niya, naglilihi nga Ano gagawin mo? Alam mo ba yung naglilihi? Ikaw ba, hindi ka ba naglihi? Meron ganun biyenan Galit na galit sa manugang pag naglilihi dahil tamad-tamad daw, tulog-tulog. Talagang ganun ang ginagawa ng naglilihi. Tamad yun. Ang pakiramdam nun, di maganda. Nasa Biblia ho yun Pagkatapos ng paglilihi, manganganak pa yan. At ang panganganak, sabi sa Biblia, may kahirapan. Kung sinasabi sa pasyon, kinopya sa Biblia, na talaga ang paglilihi ng babae, mahihirapan siya. Sa panganganak, mahirap din. Ewan ko kung napanood nyo nung araw yung Right to be Born. Ewan ko kung sino nakapanood nun. Pinanood ko yun, nagsuka ko sa sinihan Nakita ko rin kung paano lumalabas yung bata sa puwerto ng isang babae. Yung babaeng hirap na ganggamunggo ang pawis. Yung bata, yung ulo ng bata, labas-masok na kayo, lalabas na, biglang papasok uli, iiri na naman. Hirap na hirap. Talaga naman, sa PGH, manood ka. Naliwa, Kulas! Bumisigaw. Kulas, ikaw may kasalanan ito, Kulas! Kulas, Kulas, ayoko na, hindi na ako ulit, Kulas! Hindi na lang siya uulit pagkaraan ng 3 buwan, buntis na naman ng 2 buwan Ganyan, sa hirap talaga. Kung ano-ano tinatawag, sigawan yung mga babae sa maternity ward, kung sino-sino sinisisi. Hirap talaga. Nasabi sa kasi sa Biblia, sabi ng Diyos, manganganak kang may kahirapan. Ang susunod doon, isang bagay na lalong malaki. Something which is even, we may say, harder or greater, kung ano man ang dapat nating ipalagay. Kasi ayan ang anak Andiyan na, lumabas na. What is the first step that you have to take? Ano ang dapat na pangunahing gawin ng isang magulang paglabas ng anak? Meron tayong isang modelong kukunin sa Biblia na ipinanganak sa mundo. Pakinggan nyo sa 2 ng Lucas, ganito ang ating mababasa. Kasi baka hindi pa kayo, kasi yung mga ibang nagkakaanak, bago magkaanak, maraming pasakali Pagka nanganak na, marami pa rin pasakali. Andiyan ang binyagan, ang kumpilan, marami, mga preparasyon. Alamin natin sa Biblia kung ano ang ginawa sa isang modelong pagkapanganak. Pakinggan niyo. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi,
Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang ipanganak po ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo, merong isang pangyayaring naganap. Pagkapanganak, sabi sa Biblia, ibinalot siya sa lampin, inilagay sa isang pasabsaban. Dahil kaya sa isang pasabsaban inilagay, wala silang matuluyan punong-puno ang Bethlehem noon. Kasi noon nag-utos ng census si Quirino na gobernador ng Syria. Lahat ng mamamayan na sakop ng Roman Empire kailangan na magpatala. Ngayon, siyempre nagpupuntahan sila sa Kapitolyo ng Israel. Habang sa Jerusalem, siyempre maraming tao roon. Sila Jose at saka si Maria, kagampan si Maria, magpapatala sila. Because they are law-abiding citizens. Wala na silang matuluyan. Doon sila napunta sa kural ng mga hayop. Kaya inilapag niya yung kanyang sanggol na panganay, si Jesus. Sa isang pasabsaban. At meron ikang mga pastor ng tupa na naglalamay sa gabi, pinakakain yung kanilang mga hayop ng gabing yaon. Nang magpakita ang anghel ng Panginoon at nagsabi, huwag kayong matakot. Ipinagdadala ko kayo ng isang mabuting balita. Alam niyo bang ang kapanganakan ng isang tao isang mabuting balita sa mundo? Gaya ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pinatutunayan sa kasulatan na sabi ng anghel, pinagdadala ko kayo ng isang mabuting balita sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. At biglang nakisama yung anghel na nagbalita sa isang malaking hukbo sa langit. At ang sabi, sila'y nagsiawit ng awit na nagpupuri sa Diyos na nagsasabi, luwalhati sa Diyos, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Napakaganda ng halimbawa dito ni Brother Eli because it talks about the circumstances of Jesus' birth. So, yun ang nagkaroon ng census, so kinakailangan nilang pumunta at maghanap ng kwarto. But before that, yung structure ng Bible study na ito ni Brother Eli, it started with paglilihi, yung ideya ng conception, at pagkatapos niyan is yung process na ng pagbubuntis at eventual na magiging kabuwanan hanggang pag-give birth sa kay Niño Jesus. Therefore, ito isang modelong kapanganakang sinasabi sa Biblia. Hamak hindi ipinanganak si Kristo sa isang magandang kalagayan Kung ikaw nga masilan-silan bakit mo ilalagay sa yun, matetano pa yun, binumituran ng hayop yun, mga tai-tai ron, doon inilagay ni Maria, Pero palibasa, meron silang tiwala sa Panginoon. Sa isang hamak na kalagayan, merong ipinanganak na isang bata. Na yung isang bata, may talatang gano'n na pag ipinanganganak ang isang bata, katumbas ng isang mabuting balita. Na kagaya ng pagkapanganak ng ating Panginoong Hesus, na ang unang-unang ginanap ng mga tao ng mga anghel, nag-awitan sila nung maipanganak yung bata. Alam nyo kasi, pagkapanganak ng isang bata sa mundo, di ba pagka hindi umiyak ang isang bata, ang tawag nila, may tawag sila ron, yung blue baby, ayun. Pag hindi pinipilit ng kumadrona na yun, pinapalo, ginigising para umiyak. Alam nyo, mayroong kahulugan yun Bakit ang taong ipinanganganak hindi tumatawa? Umiiyak. Umiiyak. Karaniwan na sa lahat ng ipinanganganak sa mundo yon na umiiyak. Okay, so ito na yung alam ko lang po sa perspective lang ng medical meron pong biological na evolution for species, especially for animals, especially for land animals, na merong bond yung cry at yung
hearing ng mother. It has been proven already na yung higher pitch na sound when we cry, actually, the mom would have an immediate reaction attending to the need dahil yung cry ay pag-iyak ng tulong mula sa isang supling. So, ganun po yun. Well, if we laugh, yung laugh signifies happiness, joy, for human beings. But definitely, as a baby, what it needs in a very crucial time of just being delivered into the world is a help from the mother. Hence, yung crying noise na ginagawa natin. It is a loud sound that we make to get the attention of the mother na, oy, lumabas na yung baby, then you have to attend to your baby dahil kinakailangan niya ng tulong mo. Ang human beings, ang isa na malamang sa pinaka-useless na infant stage sa lipo ng mga hayop, ng mga creations, dahil ang baby could not survive without the help of the mother. Kaiba po yan sa ibang mga hayop na kung saan kapag sila po ipinanganak, sila po ay nakakatayo na after few hours, di ba? Yung mga giraffe, pero yung babies hindi po. Kaiba po. Ang ating lengguwahe lang is pag-iyak dahil paghihingi ng tulong. Kapag nagugutom, kapag hindi magandang pakiramdam, cry is a universal call for help of any kind of infant human. Alam niyo ba kung bakit ang tao po'y ipinanganganak sa ilalim ng sumpa ng kautusan? Dahil si Eva at si Adan na ating mga unang magulang ay nagkasala laban sa Diyos. Kaya ang mga taong ipinanganganak sa mundo, nasa ilalim ng sumpa. Kaya pagpasok mo pa lang sa mundo, iyak na agad ang... Napapansin nyo? Pag hindi umiyak, pinapaiyak talaga eh. Dahil pag hindi umiyak, parang patay, ganun. Pero pag umiyak, yun ang buhay. Ibig sabihin, yung pag-iyak ng bata is a sign of life. At yung nararamdaman, palagay nyo, ba't iiyak ang bata? Siguro hindi nyo napapag-isipan. Bakit umiiyak ang bata? Dalawa naman pwedeng gawin ng bata. Pwedeng tumawa, pwedeng tumahimik. Ba't umiiyak? Meron siyang naramdaman pain. Ang bata nakakaramdam ng sakit pagkapanganak. Kaya umiiyak eh. Illogical naman yung bata ay walang nararamdamang sakit. Umiiyak. Ang katunayan, 9 na buwan siyang nasa tiyan, di naman siya umiiyak dun eh. Narinig niyo na bang umiiyak yung anak niyo dun sa 9 na buwan? Wala, kontento siya rin eh. Kumakain siya sa oras. Tamang-tama ang temperature ng kanyang surroundings sa tiyan ng isang ina. Pero paglabas sa sang maliwanag, umiiyak. There is pain. Ipinanganganak ang tao dito sa mundo may kahirapan. Lumalaki ang tao sa isang mundo na may kahirapan. Kaya kung hindi nalalaman ng isang magulang ang hinaharap ng isang anak, maaaring hindi mo naintindihan yung anak mo, hindi mo naintindihan salita ng Diyos, ligaw ka sa pagpapalaki. Unang-una, ano ang panggamot sa isang umiiyak na anak pagkatapos na ipanganak? Palagay nyo ano? Ano po? Di ba dede? Pag nakadede, tigil na iyak eh. Alam niya, gahanap yun ng dede agad eh, yung bata. Ang unang-unang hinahanap ng batang bagong panganak sa mundo, dede. Okay, so in that case, Brother Eli, it's not the pain that the baby would feel then if it was born. It is hunger, following that line of logic. But anyway, Brother Eli is just saying na nililink lang niya doon sa ideya ng you will born with pain, so therefore, he is saying that the baby feels pain. Although, medically, I highly doubt it. So, the baby would feel pressure papunta ng kanal ng vagina ng babae. There's a tight area, a narrow area, a tight squeeze. But I don't think na there is extreme pain that moment when the child was born. Kaya nga, it's a practice for the baby to cry, to make the lung more accustomed to the new air. Kasi iba yung sitwasyon na sinabi nga ni Brother Eli sa loob ng sinapupunan. Pero paglabas ng baby, yun na yung first time niya maka-experience ng oxygen. In fact, marami po sa mga bata ang umiiyak ng very long time dahil nahihirapan silang mag-adjust sa hangin natin. So may ganun po. And I know that for a fact dahil nagkaroon po ng ganyang issue ang aking anak when the child was born. Kasi itinakda ng Diyos yun. Di ba, pinakikita sa TV, breastfeeding is still best for babies up to 2 years old. Ayan. Kasi yung unang gigibik na gata sa colostrum. Nanay, Colostrum. Mayroong mga antibodies, may colostrum. Yung lahat ng kailangan ng bata para labanan niya ang mga sakit na madadat na niya sa mundo. That's Kaya alam niyo yung mga bata, karaniwan na yan,
Hindi naman yung bata pagkalabas babakunahan na ng para sa tigdas Di. Meron pa silang immunity up to 9 months. Hindi sila tatablan ng tigdas hanggang 9 na buwan. Kaya pagdating na 9 na buwan, babakunahan na. Meron naman bakuna 3 buwan bago bakunahan. Ibig sabihin, bago siya binakunahan, ibig sabihin yung 3 buwang lilipas, may immunity siya ron. Ang tawag doon, no? Natural immunity, mga ka-U3. Pero alam nyo, yung pagbabakuna sa bata, isang matandang kaalaman niya na nakakatulong para ang bata lumaking malusog. Pero meron ngayong nagiging dispute yan. Meron bagong kaalaman, sinasabi sila na hindi na raw dapat bakunahan ng mga bata. Ayan. Kaya magkakagulo Pero dapat nating maintindihan, mga kapatid, ang pangunahing kailangan ng bata paglabas, breastfeeding. Kailangan niya ng kanyang kalusugan. Pagkatapos, na maipanganak yung bata, what is the first step to consider? Binigyan ka ng Diyos ng anak. Ano ang dapat unang-una mong gawin? Tingnan nyo sa unang Tesalonica 5:18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Isa po sa pinakadakilang kalooban ng Diyos na iniutos kay Kristo para sa atin, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Talagay nyo, pagkasilang ng sanggol, alin ang pinakamagandang gawin nyo? Yung mga anghel nagkantahan Umawit sila. Gloria. In excelsis Deo. Lagay ko ang pinakamasaya yun yung lalo na kung panganay pinakamasaya yung anak mo pagkapanganak yung nararamdaman ng ama't ina, masayang masaya dahil meron na silang anak. Unang-una dapat ipagpasalamat sa Diyos yun sapagkat walang ibang bagay na pinakamahalagang magagawa ang mag-asawa kundi ang pagkakaanak mo. Tanawin mo yung utang na loob sa Diyos dahil bigay ng Diyos yung anak Merong mag-asawa gustong magkaanak, wala naman. Hindi anak. Napakagandang memorya na ang sarap pong balikan. Habang nagbubuntis po ang aking asawa, malagi kong sinasabi sa kanya na how strange it must be for a woman to have a living creature inside. Pagiging ama ay mas kumbaga sa activity ng paggawa, very minimal. We just there to implant the seed and then mabubuntis ang babae for 9 months. Ang babae ang magiging vessel, ang hahawak ng buhay. Napakagandang feeling and nasabi ko nga sa asawa ko na gusto ko or kaya ko mang i-imagine ano yung pakiramdam pero hindi ko lubusang maintindihan ang pagiging nanay, ang beauty ng pagiging nanay. Dahil nga yung inyong role sa pagpapalawig pa ng mga henerasyon, kayo lamang yun. You are unique. You are special in that alone because you carry the life that makes civilizations. Kayo yun. Kayo yung vessel. Kaya napakaganda yung womanhood, mga ka-U3. Ngayon, malaki ng anak ko. Around 4 years old na po yung panganay namin. And indeed, it was a joy to have our son. And my wife still could not imagine at times. She would tell me, di niya ma-imagine na ang taong yan na nagawa mo, ay nanggaling sa'yo, nanggaling sa katawan mo. That's the beauty of being a mother. Merong mag-asawa, pangarap ng anak hanggang tumanda, di nagkaanak. Kagaya ng tiyahin kong nagpalaki sa akin, si Auntie Toyang. Kasi kami magkakapatid 8, yung aking tiyahing isa, walang anak. Kaya doon ako lumaki. Hiningi niya ako sa nanay ko, binigay naman ako ng nanay ko sandali, tapos nung ako'y grade 2 na, kinuha ko uli ng nanay ko. Ayan. Ay ako'y natutong maging Katoliko pati mga bendito, alabado, saya, santissimo. Kasi lumaki ko sa tiyahin kong Katoliko Marunong akong mag-antanda. Nako, pagka may prosesyon kahit madaling araw ginigising ako ng tiyahin ko At kami nanonood ng prosesyon. Talagang ako'y mulat sa Katoliko dahil pati nga yung mga dasal ng Katoliko alam ko nung araw. Ayun. Kasi doon ako lumaki. Merong mga magulang na gustong magkaanak, hindi magkaroon ng anak. Kaya pag nagkaanak ka, anong gagawin mo? Unang-una ho, sasabi sa Biblia, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo.
Pagka natutuhan mong ipagpasalamat yung anak mo, makikita mo, isang mabuting bagay ang tinanggap mo sa Diyos, pinagpapasalamat mo, makita mo, hindi ka mabibigo sa pagpapalaki ng anak. Napakaganda ng pagkapanganak, manalangin kayong mag-asawa. Panginoon, bigay mo sa amin ito. Sana samahan mo kaming mapalaki sa katwiran. Isang mabuting anak. Masubaybayan namin ang kanyang paglaki. Kasi tungkulin ng magulang yan Dahil, tinan ninyo inihahandog ang bata, may pakimkim na pera. May pakimkim. Alam nyo, mali yun Ihahandog. Sa Biblia, meron yung paghahandog. Pero alin ang inihahandog? Pakinggan nyo sa Exodo. Pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. Ang ipinahahandog ng Diyos, lahat ng nagbubukas ng bahay bata, tao man, hayop man, basta't nagbukas ng bahay bata sa akin. Alam nyo, sa Iglesia ni Cristo, kahit bunso, inihahandog Kahit gitna, inihahandog Sa Biblia, ang ipinahahandog yung panganay. Nagbubukas ng bahay bata. At hindi basta panganay, kailangan lalaki. Pakinggan nyo sa Lucas, ganito ating mababa. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. Kaya si Kristo, kung lalaki at panganay, nung siya makaraan na yung araw ng paglilinis, inihandog siya sa Diyos. Alam niyo ba kung bakit inihahandog sa Diyos ang mga panganay na lalaki sa Israel? Sabi sa Biblia, gagawing saserdote. Tatanggap sila ng tungkulin bilang saserdote, itatalaga sa Panginoon. Nandun sa 13 pa rin yun ng Exodo. Sa Iglesia ni Cristo, kay babae, kay bakla, kay tomboy, inihahandog Sa Biblia, ang ipinahahandog, maliwanag, nagbubukas ng bahay bata at lalaki. At sa Biblia, kung pag-aaralan mo pa, walang kapintasan yung iahandog mo sa Diyos. Hindi pwedeng yung bungi, yung may rito, o kaya Bingot. pilay, o kaya may diferensya ang sex organ, hindi pwedeng ihandog sa Diyos yun. Maging hayop at maging tao. Kaya pag nagkaanak ka, panganay, ihandog mo sa Diyos yun, hindi mo na aasahan yun. Hindi mo na paghahanap buhayin yun. Basta sa Diyos yun, magiging saserdote siya, tagapamahala sa bayan, tagapag-asikaso ng mga bagay na sa Diyos. Kung babasahin ho natin lahat yung batas ng paghahandog, gagabihin lang tayo masyado pinatutunayan ko lang sa inyo, nagkakamali ang Iglesia ni Cristo, na yung anak, kay babae, kay lalaki, kay panganay, kay bunso, kay gitna, inihahandog. Hindi yung ganon. Sa Biblia, yung lalaking nagbubukas ng bahay bata, ihahandog. Kailan ihahandog? Pagkaraan no, basahin natin sa Lucas. Pakinggan nyo nakasulat. At nang makaraan ang 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. Ang unang-una, nung makaraan na ikayong araw ng paglilinis upang siya, nung tuliin siya ng 8 araw, si Jesus yun Kaya nga hindi makapaniwala Iglesia ni Cristo, si Cristo Diyos Meron naman na ikan Diyos na pinutuli. Sabi ng ministro ka-diskusyon ko. Sabi ko nga, hindi mo ba naintindihan, nagkatawang tao? Nagkatawang tao. Pangit naman kung hindi patutuli yun. Kaya pinatuli ni San Juan ni Santa Maria at ni Jose. 8 araw after birth, doon tinutuli, bata sa Israelita si Kristo sa pagkakatawang tao, Israelita siya. Kaya tinuli siya on the 8th day. At pagkaraan ng mga araw ng kanilang paglilinis, siya ikay idinala sa templo para iharap sa Panginoon upang masunod ang sinasabi sa kautusan ni Moises ng bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata, tatawaging banal sa Panginoon. Pero yung batas ng paghahandog ng bata, mga kapatid,
Yung batas na yon, pagdating kay Kristo, tapos na yon. Siya na ang kahuli-huli ang inihandog. Siya po ang katuparan ng lahat ng paghahandog na naganap for centuries sa lahi ni Abraham. Si Kristo, inihandog, minsan at magpakailanman. Yun ang sinasabi sa Ebreo. Kaya, pagdating ng panahong Kristiyano, wala na yung handog-handog pa. Wala na yon. Kaya ako dito sa amin, pagka may nanganak, hindi panalangin mo sa Diyos. Panginoon, salamat po. Dito sa binigay mo sa aking anak. Hindi kahit ba sungad-ngad ang ilong. Halika, kamukha mo naman. Talaga namang karaniwan naman yung kamukha nung... baka naman inaasahan mo, kaya ka magpapasalamat, mukhang Miss Universe yung anak mo. Kahit na yan pango, pagka kagigigil, tatangos din yan. Nandiyan mo siya. Pasalamat ka sa Diyos at magkaanak ka. Ha? Sabi sa Biblia, yan pamana ng Diyos sa mag-asawa yung anak. Pagkapanganak, panalangin mo sa Diyos. Ano ngayon ang susunod mong gagawin? Ano kaya ang opinion ni Brother Eli sa contraceptives? No, in general, yung huwag nang magkaanak, may mga pills na para hindi babuntis ang baby. Ano kaya ang perspective dito ni Brother Eli? So, sa iba po, syempre na miyembro po ng MCGI, baka pwede niyo pong may paliwanag po sa amin yung inyo pong nalalaman patungkol po dito para po mamaliwanagan po kami. Although tricky ang issue na yun ng abortion, but when I was younger, I was more open to it. Pero nung na-realize ko, nung ako ay nakabuo ng baby with my wife, I thought, these babies, wala po silang isip, wala silang control, kundi ang mga magulang na nagpapa-abort nito, sila yung may control at nagde-decide sa isang batang nabuo na hindi kaya mag-decide for himself or herself to exist. Napakalalim na debate nito kasi pwede din yun ito-touch yung issue na paano naman yung na-rape na hindi gusto ng bata. Kunwari, minor de edad na ni-rape ng isang tao and yung rapist, syempre, yun na nakulong na. Yung bata na buntis siya, would it still be continued? Nahayaan pa rin mabuhay at huwag i-abort? Kung ayaw ng bata, pwede bang i-abort yun? Ay nako, sana po ay makapag-komento po kayo dyan sa baba mga kayuti. But like what I said, in my own experience, of course, I have never had any abortion with my wife dahil nga mas na-appreciate ko yung life when I saw my son. I realized now once there is conception, the sperm cell and the egg cell united, fused as one. Para sa akin, hindi na dapat pang pakialaman pa ng mga magulang. Preventive, sure. Prior to any acts that would enable these two to meet, okay sa akin yun. Pero pag once na nagkaroon na ng conception, he or she must live. May anak ka na Iba na. Hindi ka na dating binata na pwedeng maglaro ng basketball kung kailan mo gusto. Hindi ka na rin dalaga na po pwedeng makipag-chismisan sa gusto mong mga chismisang barkada. Meron ka ng anak. Ano susunod na pananagutan ng magulang na nagkaanak? Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan 22. Ganito sinasabi. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. He will not depart from it. Kausap dito? Magulang. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kita nyo? Train up a child. Dapat alam mo yung dating daan. Yun ang unang ipinapaturo Ulitin natin. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, upang at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Kayo ba nag-asawa? Nakahanda na ho ba kayong maging teacher? Kung halimbawa nag-asawa ang 16 anyos, nagkaanak 17, ano kaya ituturo niya sa anak niya? Ha? Baka magkalaro silang magpipiko ng anak niya pag laki-laki ng konti. Ha? Siya man, hindi pa marunong Hindi marunong mamupo. Kaya yung anak niya, lalabas din, marunong mamupo. Bastos din. Bastos din siya. Kaya alam nyo, sa isang mag-asawa, dapat, ang unang-unang makaalam ng turo, yung mismong mag-asawa. Dahil pag nagkaanak ka, meron ka ng obligasyon. Turuan mo ang bata sa daang nararapat niyang lakaran. Alam nyo kung bakit tayo ngayon pasama ng pasama ang mundo? Hindi yung magulang ang nagtuturo sa anak ngayon Ang nagtuturo sa anak ngayon, yung mga nakuhang katulong doon sa Bisaya at sa Mindanao, na rebelde sa magulang at tumakas. Yun ang kaula-ulayaw ng bata araw at gabi. Yung paraan ng pagsasalita nun, yung paniniwala nun, yun ang natatawid dun sa bata. Biro mo namang, ikaw yung anak mo pinaalagaan mo sa yaya at hindi mo na hinarap. Maghapot magdamag ka sa labas ng bahay, yung bata'y dadating kay
kikis ka lang, kunyari mahal mo. Hindi ka rin mamahalin ng anak mo, hindi nakakaramdam ng paglingap sa'yo. Mas mahal nun yung yaya. Okay. Gusto ko lang po magbigay ng comment doon sa, syempre, it's more of an assumption ni Brother Eli or siguro based sa kanyang experience o sa mga kinukwento sa kanya. Pero syempre, hindi naman po lahat ng mga naging yaya ay layas sa kanila, At saka para na bang nabibigyan po ng kaunting negative image naman kung ganun po yung atin pong patingin sa mga yaya. Meron po dyan mga dalagita, mga dalaga, mga young women na syempre sa kahirapan ng buhay sa Visayas o sa Mindanao, naghahanap ng opportunity at ang available lamang na oportunidad ay ang pagiging yaya, ang pagiging babysitter. Pero gets ko naman po ang sinasabi dito ni Brother Eli na iba yung kultura ng pinagmulan ng mga yaya na hinahire ng mga magulang ngayon at syempre ang impluensya na pwede nilang maibigay sa kanilang mga biological na mga children ay hindi na nga galing sa kanilang sariling pagtuturo dahil wala na silang time. Meron po napaka-viral na documentary. Sa video na ito, tinatanong kung ano ang gusto. So ini-interview yung nanay o yung papa based on their knowledge, ano ang paborito ng kanilang mga anak, information sa kanilang mga anak. At syempre, sasagot sila, Ang iba dyan with confidence pa. Kunwari, sino paboritong singer or ano ang paboritong ulam or something like that. And then, itatanong din yung the second part, tatanungin ang yaya kung ano ang alam nila na information sa kanilang mga alaga. And of course, obviously, majority, yung mga magulang na nagtatrabaho, hindi nila alam. They're just left guessing kung ano talaga or sino na o ano ang naging sa kanilang mga anak. Kumpara sa mga yaya na hands-on, alam na mga yaya anong gusto at hindi gusto ng kanilang mga alaga. So the influence now and the time spent building the relationship, was the relationship built with the yaya and the child, hindi na po magulang at ang child. Kaya yung yaya ay bastos din yung anak mo. Ang unang-unang may tungkulin magulang Hindi maiiwasan dito ng magulang na sumasampalataya sa Diyos. Hindi mo pwedeng paturuan sa iba. You must be the first teacher of your offspring. Turuan mo ang bata. Alin ang ituturo mong daan? Pakinggan nyo sa Efeso, ganito ating mababasa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kayo, yun bang anak nyo? Unang-unang itinuturo nyo yung aral ng Panginoon at saway? Kung ang una mong itatanim sa kanya ay may Diyos, Ingkong, bakit ay tayo mayroong pagkain? Abigay ng God yan Kaya ba tayo nagte-thank you? Oo ka ako, di ba? Pag binigyan ka ng teacher mo, te-thank you ka. Oo. Yun ay kabigay ng teacher ko. Di ba saan magaling sa teacher ko ba yun? Hindi ka ako sagad din yun. Di dapat wag na ako mag-thank you sa teacher, sagad na lang. Sabi ko, hindi mag-thank you ka rin sa teacher. Sabi mo, sagad galing. Sagad na lang ako. Minsan nga, didiskusyonin ka pa pag nakakaintindi na Ibig sabihin, doon sa kanyang murang kaisipan na itatanim mong may makapangyarihan sa langit na dapat niyang katakutan ng higit sa iyo, higit sa kanino man tao. Doon sa kanyang murang isip, unti-unti lumalaki siya, may kinikilala sa Diyos, tinitingala siya, pag masakitan siya, mag-pray ka sa God, ako mag-pray tayo. O sige, mag-pray ka rin para makinig ang Diyos. Bakit hindi na lang ikaw, Inko? Kasi bata ka, alam mo yung bata, mga banal yan, may mga parang anghel yan, pinapakinggan ng Diyos yan. Hindi ba pinapakinggan ka rin ng Diyos? Oo ako, pero mas mabuti mag-pray ka. Ikaw na lang, Inko, sabi niya. Hindi ba ikaw na maraming naniniwala sa iyo, sabi niya. Pag ikaw nag-pray, maniniwala ang Diyos, sabi niya. Hindi ka ako mag-pray ka rin. Mahirap lang makakaturuan kung minsan pag matalino lang bata, didiskusyonin ka Pero maganda. Dahil, nasakitan siya, mag-pray ka sa Diyos. Mamayang konti, painumin mo ng gamot. Sabihin mo sa Diyos, yung gamot, gumaling ka. May paggaling, oo nga, nawala ang sakit, sabi niya. Then, unti-unti, nahuhubog yung isip ng bata, na pag meron siyang nararamdaman, agad ang Diyos ang kanyang tatawagan. Hindi ikaw na magulang. Wala ka man, meron siyang kinikilala ng Diyos. Iba kung sa lahat yung may kinikilala ng Diyos Kaya sabi ng Diyos, turuan mo ang bata sa daang nararapat niyang lakaran. Sabi, turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ano ang bawal? Ulitin nga natin yung Efeso, kapatid na mga ama. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. May magulang, yung anak iminumungkahi sa galit Hoy, halika nga!
Sinabi ko na sa'yo. Yung bata, lagi ka nakasigaw, lagi kang nakaangil, lagi kang, ang dating mo, laging masakit. Ano kaya natatanim sa puso ng bata? Ikaw man lumagay sa anak mo, hindi pagmamahal. Ang nararamdaman ng anak mo, kung pwede lang labanan ka, lalabanan ka eh. Kaya lang malaki ka eh. Galit, sabi sa Biblia, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Kaya ang key, ang susi ng isang matagumpay na pag-aanak, yung sinasabi sa Biblia, bata pa, tuturuan mo lang sa saway at aral ng Panginoon. Ha? Ituturo mo yung mga aral ng Diyos. Kung hindi mo alam yung aral, ano ituturo mo? Kaya kailangan yung magulang unang-unang makaalam ng aral ng Panginoon eh. Para alam mong turuan yung iyong anak. Okay, before we continue mga ka-youth, pasensya na po Brother Elia, pero gusto ko lang pong i-mention din dito na importante of course yung aral ng Diyos na sabi po dito, pero ang isa pang naka-attach doon na really caught my eye is yung pagsuway, no? Suway at aral ng Panginoon. Very, very important. We need to teach our children, but also we need to discipline them. We need to give them consequences of things that may happen to them if they did not follow what are the rules. Pero napaka-essential po talaga ng pagpapalaki dahil maraming iba in the 1990s, 1980s, violente, physical, masyadong marahas na pagpapalaki, masyadong terroristic, yung kanilang paraan ng pagpapalaki, physical, nananakit. I don't agree with that at all. Pero syempre, meron niyang kaakibat na disiplina sa mga maling nagawa ng bata. Sabi ko nga, hindi naman ako totally against that. There is a particular phase of the child's life that the language of pain is a penalty or consequence sa hindi pagsunod. May ganun pong lengguwahe na pwedeng gamitin, pero at a particular age, sa akin pong perspective, hindi na po sapat yun, hindi na po tama yun. Dahil sa further pa na pag-use ng violence, you're just giving trauma sa iyong anak. Pinibigyan mo ng unnecessary na nervyos yung anak mo. So tingnan natin mga kayuti, ano pong masasabi ni Brother Eli dito dahil nakafocus pa tayo so far sa aral ng Panginoon. Ano naman yung pagsuway? Sa aral ng Panginoon. Sabi, huwag mong imungkahi sa galit ang iyong anak. Huwag kang pakikipag-usap sa anak, laging nakasinghal, laging nakamura. At yung bata, maliit pa rebelde na. Kaya ngayon pag napagalitan ng bata, lumalayas. Bakit? Kasi nga, iminungkahi sa galit, hindi nakaramdam ng pagmamahal. Alam nyo, ang pagpapalaki ng anak, mamahalin mo muna bago mo didisiplinahin. Show him or show her that you love her. Tapos, here comes discipline. Hindi puro disiplina lang, may kailangan pagmamahal. Bawa, may appreciation. Anak, sige, pag-aralan mo yung lesson mo ha. Pagka naka 100 ka, bibili kita laruan. Nag-aaral yun. Bibili laruan. May ginawang tama yung bata. Ay, okay, bata. Ang ganda na, ang galing yan. Ang bait ng anak ko. Pag may ginawang mali, palo. Ay, ako ikakapatid, di ako namamalo. Mahal na mahal po ikaking anak. Di ako namamalo. Hindi ka namamalo? Hindi ka nagmamahal. Hindi ka namamalo? Pakinggan mo. Sa 13:24. Basa. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napopoot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Ayun. Ang nag-uurong ng pamalo, napopoot sa anak niya. Ngunit ang umiibig, nagpaparusa paminsan-minsan. Hindi naman araw-araw binubugbog mo anak mo. Ha? Meron magulang yung anak niya, ginawang punching bag. Meron magulang ang anak niya, parausan ng kanyang galit sa kapitbahay, sa kaibigan, sa asawa. Pinagpaparausan ng galit yung anak. Napakalulupit na magulang, hindi kayo dapat ipinanganak sa mundo. Bawa-bawahan natin mga magulang yung kalupitan sa anak. Meron mo anak, merong bugbog, may mga pasarito sa liig, pasarito sa ganito. Sa puwit, padapain mo, hindi mamamatay eh. Pag kailangan papaluin mo yung anak paminsan-minsan. Ba't kailangan ng palo ng anak? Pakinggan nyo, ang kamangmangan. Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata. Ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Mangmang yung bata ay nakabalot yung puso niya ng kamangmangan. Wala siyang malay eh. Niyaya siyang magsugal. Nagsugal. Ano malay niyang mapapasama siya balang araw sa pagsusugal na? Yung touching niya. O kaya karakros. Hindi niya pa alam yun, niyaya lang siya. Mangmang siya ron. Kaya ang kamangmangan, nakabalot sa puso ng bata, ilalayo sa kanya ng pamalong pansaway. Pag nakakita mo gumawa ng mali,
hadapain mo, paluin mo, matatandaan niya yun. Kasi naiintindihan ko yung sinasabi sa Biblia, maipakita mo yung pagmamahal. Afterwards, dumisiplina ka, hindi yung puro galit, puro palo. Ang natatalim sa anak, paglaki ko, lalayasan ko kayo. Walang hiya ka, tatay. Paglaki ko, bubuntalin din kita. Kaya naitanim mo sa puso ng anak mo, puro pait eh. Puro pait. Pero pag pagmamahal ang naitanim mo, tsaka mo dinisiplina, pag nagsalita ka, sagrado salita mo. Hindi ka basta lalabagin ng anak mo. Mahal ka eh. Iba yung mahal eh, kesa sa takot. Takot ka pag nakaharap, mainam. Pero pag mahal ka, nakaharap ka at hindi, mahal ka, ano siya? Meron siyang pag-aalang-alang sa'yo. Dahil mahal ka eh, bilang magulang. Ganyan ang mga anak. At dapat namang maintindihan ng mga anak na hindi ko mo pinapalo kayo, galit kami sa inyo, no? Never nagalit ang magulang sa anak. Walang magulang na may galit sa anak. Yung tunay na magulang, ha? Okay, before we continue mga ka-U3, I was born with a very strict father. And pati doon yung pagdisiplina sa amin na physical. At nagkataon na meron akong parang adopted namin sa pamilya. Parang naging kababata ko siyang kapatid. So high school na ako noon, yun, kinder pa lang or something like that. And part of disciplining the child is, of course, pagbibigay ng punishment. And I remember, I have to do it just because that time, syempre, nangyari yung kasalanan ng bata without my parents. And kami yung mas may first-hand na pag-guide sa bata. And I remember so well, it only happened once in my life. I think belt yata yung ginamit ko or something na pinalo ko yung bata. And after that, I have to go to the toilet sa bathroom and I cried. I just can't. Masakit sa akin na manakit, ano? So, siguro dahil hindi ko din nagustuhan yung experience when my father would do that. Hindi lang sa akin, sa aming magkakapatid. I remember too, with my son, there was a point early on that hindi ko magawang saktan yung anak ko. Dahil masakit sa kalooban ko. Pero of course, dahil papa na ako, I took that responsibility of disciplining the child. Masabuti na ang bata ay may disiplina early on. Dahil kapag humaba na nga yung sungay, pag naging teenager na, hindi mo naturuan ng disiplina, ay nako, magre-rebel yan, anong mga gusto niyang gawin sa buhay, wala ka ng control. So the earlier na mag-introduce ka ng consequences for what they do, disciplining them, of course, hindi naman yung sobra, talagang nababali na yung buto ng bata, no? Kasi hindi na rin ako agree doon, pero it's important to let the child understand the consequences of what may happen in the real world. Magulangan lang dyan, parang kabayu-kabayuhan yung mga yan. Kumbaga, mga tau-tauhan yung mga magulang na galit sa anak. Ang isang tunay na magulang, hindi galit sa anak, walang galit sa puso ng magulang kung anak. Ang nandun, pagmamalasakit, pagmamahal, ayaw kang mapasama. Ayaw kang mapahamak. Kaya pumapalo siya. Sabi sa Biblia, ang umiibig sa anak, nagpaparusa paminsan. Madami naman bagay para yun lang aking apong lumalaki-laki na ngayon. Ang apo ko, bago nagsisiyam na taon hindi mo naman naiiwasan sa tao. Merong ayaw siya, merong kang ayaw. Ko naman yung binili mong laruan na yan, pangit-pangit naman yan. Hirap naman ka ako sa'yo anak Binili nito na laruan Pipintasan mo pa Kinalikuran ko, hindi ako nagsisalita. Sabi ko, pagkarasang oras, nandun sa aking kwarto. Galit-galitan lang naman yung akin. Hindi naman ako pwedeng magalit. Ako'y natuwa, niyakap ko yung bata. Kanina, pinapagalitan mo ako Hindi ko. Pagka pinapagalitan kitang gano'n, kunyari lang yun. Hindi totoo yun. Biro mo masabi ng bata yun. Dahil yun ang nararamdaman niya. Dahil alam niya, mahal ko siya. Kunyari lang yun ko. Pag pinapagalitan kita, kunyari lang yun. Minsan, nagalit. Kunyari ba yan? Hindi kumikibo. Ano ba yan? Totoo ba yan o kunyari lang? Ngumiti. Kunyari lang yan. Kita nyo? Pagka nakakaintindi, kahit yung edad na gano'n ng bata, nakakaintindi na yun, natatamnan na ng paglingap at pagmamahal yun Kaya, dapat sa magulang, maging maunawain sa anak. Unang-una, maturuan mo ng aral, maisaksak mo sa kanyang isip na may Diyos. Meron siyang dapat na katakutang higit pa sa iyo. May Diyos na may hawak ng buhay. Bakit ikaw ganun, Ingkong? Lumilindol. Sabi,
Ay, dalawa-dalawa sila, hawak-hawak ko. Lumilindol yung aming simentadong compound doon, umaalon yung simyento. Ako, di po ako tayo anak sa gitna. Kung bakit lumilindol, ha? Namumutla kaming tatlo eh. Nagagalit ang Diyos. Saan ka bang nagagalit ang Diyos? Ako, sa Biblia, kita mo, babasahin ko sa imam yan, nagagalit ang Diyos. Pag lumilindol, nagagalit ang Diyos. Eh, ba't di ka nagagalit? Kasi maraming tao masasama. May mga magnanakaw, may mga naglalasing, may mga anak barumbado sa magulang. May mga anak hindi nakikinig sa magulang kaya nagagalit ang Diyos. Ganun ba? Hindi kumikibo. Sila. Pagkakataon mo ituro yun eh. Nasa Biblia yun eh. Pag lumilindol, nagagalit ang Diyos eh. At isa sa kinagagalitan ng Diyos, yung mga swail na anak sa magulang. O, talagay mo ba, pagka natutuhan ng bata, lahat yun dapat matutunan sa aral ng Diyos? Di ba kaya lumaking mabuting bata? Eh kung bata pa yung natuturuan mo, ano ba yung Diyos? Ano ba yung Diyos, tatay? Ano ba yung Diyos, daddy? Ano ba yung Diyos, ingkong? Ang Diyos kako, nandun Diyos sa langit, mataas na mataas. Siyang gumawa niya, yan. Lahat yan. Pati ba sa atin, tayo siyang gumawa. Oo kako. Tinamukha ko ganda-ganda ng gawa niya. Uulan para diligin yung halaman. Dahil sabi dito ni Brother Eli patungkol sa earthquake nga na bilang punishment, I'm thinking then that God must be always angry at us? Or ang tinutukoy niya lang dito is yung earthquake na nafe-feel natin na nagsishake? Kasi po, as probably you may already know, anywhere in the world at any given point no sa atin pong mundo, ay araw-araw po ay may mga nangyayari po na earthquake. Yung iba lang po ay sobrang hindi natin nararanasan. Ano po? And especially in the Philippines, so tayo po ay mas prone talaga sa earthquake dahil tayo po ay nasa Pacific Ring of Fire. Ayan. So, yun daw po ang sinasabi dito, nagagalit ang Diyos. I wonder, how about the other natural calamities din po? Bagyo at iba pang posibleng mga sakuna. Yan din po ba ay galit po ng Diyos, mga ka-youthly? Or can we just understand that as a natural calamity or a natural earthly occurrence? Tutubo naman ang halaman. Pag tubo ka ako ng halaman, makakabunga yung mangga. Tuta mo nga ako, pinakain mo mangga, sarap-sarap. Oo nga, ano? O, di yung aratilis ang Diyos din ang gumawa. Oo kako, lahat ng kinakain natin, ang Diyos din. Eh, sino ikain kung gumawa ng unggoy? Ang Diyos din. Bakit siya gumawa ng pangit, ha? Yun. Pag nag-umpisa na ako, bakit gano'n? Bakit gano'n? Titigilan ko lang, bukas na lang ako, sa susunod na lang. Hindi walang tigil yung bakit eh. Pero at least, nanguhubog mo ang kaisipan ng bata sa pagkilalang may Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, yung kinakain niya, ikaw, ginawa rin ng Diyos. Kaya ka nga may daddy at mami, ginawa rin ako ng Diyos eh. Sabihin mo, kung ikaw ang ama, o ilang, ginawa rin ako ng Diyos. Kung hindi dahil sa Diyos, wala ako. Mag-iisip siya. Parang nung araw ako, paniwala ko, kaya ako may nanay, gawa ng Diyos. Ang bait-bait ka ako ng Diyos, ang bait-bait ka ako ng nanay ko eh. Alam niyo, nanay ko pag umalis, alas 10 wala pa. Hindi ako tutulog hanggang walang nanay ko. Hanggang wala si nanay, hindi ako tutulog. Basta't wala si nanay ko, ako nasa bahay, eh nag-iintindi kami magkakapatid, kanya-kanya kami tuka. Pagkakain, may magsasandok. Pagkakain, may maghuhugas, may panlunes, may pansabado, may panlinggo. Maganda yung naturuan ng aral ng Diyos eh, ang mga bata. Kaya naniniwala ako, ito, kahit ito'y simpleng aral na masasabi, kung maririnig ng magulang at ng anak na meron silang responsibilidad sa isa't isa, magandang pamilyang mabubuo. Gaya nito, ang magulang magtuturo sa anak. Papaluin kung kailangan paluin para wag mapalungi. Kasi ang umiibig sa anak, nagpaparusa. Paminsan-minsan lang. Hindi naman araw-araw, hindi matnya-matnya. At kung magparusa, nasa lugar, papaluin mo man sa puwet yung hindi siya masasaktan, yung hindi siya makakasakit. Basa. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata. Bakit? Sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Iyong hampas? Iyong hahampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa libingan. Kita nyo? Papaluin mo bata, Sure. sabi ng Diyos, sapagkat kung hampasin mo siya ng pamalo, hindi naman siya mamamatay. Pwede ang kailangan talo, yung hindi nakakamatay. Pinalo mo ng 2x4 sa ulo, pagulang ka. Sabi ng Diyos, papaluin mo siya paminsan-minsan. Dahil kung hampasin mo siya ng pamalo, hindi naman siya mamamatay, hindi naman makakamatay. Bawa may ginawang masama yung kamay, paluin mo yung kamay. Ha? Paluin mo sa puwet, yung kamay, puwet, yun ang pagsalitin mo. O, hindi naman siya mamamatay. Paluin mo siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa kapahamakan. Kaya yung palo ng pagmamahal.
Kagustuhan ko anak na wag kang mapalungin. Nagsugal ka anak eh. Sabi ko na sa'yo masama yan eh. Ayaw kitang paluin pero masama yung ginawa mo. Taka! Habang binibiran mo, nagpapaliwanag ka. Ayoko anak, masakit ito eh. Nasasaktan din ako pero masama ang ginawa mo anak eh. Kung pwede nga, latayan mo sa pit eh. Yung may latay, maganda yun. Basa. Pakinggan. Na sumasakit ay lumilinis ng kasamaan. Yung matatandaan niya. Paminsan-minsan ka lang papalo eh. Kaya kailangan pagka pumalo kang paminsan-minsan talaga masama yung ginawa niya. Yung sabi ko na sa'yo, anak, huwag kang magsusugal eh. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang magsusugal? Papaliwanag mo muna. Yung iba walang paliwanag, basta binarang ang binay. Paano maiintindihan ng bata? Sinabi ko sa'yo, anak, huwag kang magsusugal. Sugal yung Ari Cruz na yan. Pag napalulong ka dyan, magiging magnanakaw ka. Baka pumatay ka pa ng tao bandang huli pag wala ka ng isusugal. Masama anak yan eh. Ayokong gawin ito pero pinipilit mo ko eh. Yung latay. Sabi ko sa inyo, minsan ko lang pinalo si Daniel eh. 1 linggo yata yung latay eh. Ay, yan Tok Mindoro ginamit ko eh. Yung matatandaan niya, sabi, ang latay lumilinis ng kasamaan eh. Maglilinis yun ang masamang gawain sa buhay ng bata. Naintindihan niyo na mga magulang responsibilidad nyo. Yung mga bata naman sa susunod. Pero the reality is, it would take maturity for most children. I think, at least I'm just speaking for my experience, no? Dapat ma-realize na may kabutihan kung bakit merong ginawang kaparusahan sa atin nung tayo bata pa. For others kasi, nagtanim sila ng galit. At sadly, yung mga moments sa life natin na merong pain, yun yung mga mas tumatatak. Kaya siguro malamang po sa inyo, no, mga ka-U3. Sure po ako, ang pagdidisiplina po sa inyo ng mga bata kayo, lalo na po sa mga mas nakakatanda pa sa akin. Children noong 1970s, 1980s, 1960s mga ka-U3, sigurado po ako na hindi nyo makakalimutan yung mga disiplina militar na natanggap po ninyo sa inyo po mga magulang. So comment below mga ka-U3 kung ano po yung experiences ninyo sa inyo po mga magulang. Pero sana po ay mailagay nyo rin po ang reason bakit po kayo binigyan ng kaparusahan na yon. Sa akin po, maalala ko na talagang nagkaroon ng latay is yung walis tingting na ginamit ng papa ko. Pinagubad niya ako, I was around 7 that time. Pinalo ng pinalo hanggang yung tingting talagang literal na napuputol yung tingting sa sobrang lakas. At maalala ko yung latay nun, parang tigre yung aking mga legs nun. Dahil ang rason nun, hindi ako kumain ng lunch dahil ako ay umalis ng bahay yata na hindi nagpaalam at nakinood ng pelikula sa restaurant. At bumalik na ng hapon. Ayan. So yun po. Yun yung kasalanan ko na naalala ko nung time na yun. Linggo. Sama kayo ulit mga bata, maintindihan nyo naman kung ano pananagutan nyo sa magulang nyo. May mga bata ba rito? Ako, bata pa ako. Ikaw, bata ka pa. May mga bata ko rito. Balik ho kayo kung loloobinan nyo. Di natin matatapos eh. Maintindihan nyo, ano naman ang tungkulin yung mga anak sa magulang? Ha? May obligasyon ka ba anak sa magulang? Ang karamihang bata, ang karamihang anak, akala nila may obligasyon ng magulang nila sa kanila. Hindi nila alam, bilang anak, may obligasyon din sila sa kanilang mga magulang. Balik kayo, maintindihan nyo ang aral ng Diyos tungkol dyan. Hindi pa tayo tapos sa magulang, ha? Continuation ng para sa magulang at continuation para din sa mga anak. Okay mga ka-UT. So dyan naman po nagtatapos. Based sa sinabi ni Brother Eli sa last part, I'm not sure kung meron pa tayong part 5 dito. But what we have sa atin pong compilation is 1, 2, 3, and 4. So yung napanood nga po natin mga ka-U3, yan po yung part 4, yung pagpapalaki ng mga bata. If meron po kayong link sa maybe next na segment nito, yung sabi naman po na Duties of a Child, please send that sa atin pong Usap-Usap University Facebook page dahil dun po nagpapadala yung mga video request yung atin po mga viewers, yung ating youth community. Gusto ko rin pong i-mention dito mga ka-youth dahil isa din po akong magulang na I have to agree with what Brother Eddie is saying, especially about the issue of giving discipline sa ating mga anak. Ay nako, very important po yan. We were raised in a family, especially with my dad, na talagang stricto sa disiplina. And I have to say it has a good effect. Quote-unquote, majority merong magandang epekto. Pero tandaan po natin, iba-iba rin po kasi ang posibleng pagtanggap base sa personalidad ng bata. For others, nagre-rebelde talaga dahil naka-experience sila ng pain. Hindi lamang kasi yan physical pain mga ka-U3 eh. It could also be mentally exhausting. It could be traumatic. Ay nako, ang dami din pong setback po yan sa bata.
at posible pang magkaroon ng forever na sugat na kahit na matanda na sila, maaalala pa rin nila negatively yung mga alaala nga ng inyong pagiging parent. It's very, very crucial. But then, parents are not perfect, but the reality is, parenting is not easy, and sinasabi dito ni Brother Eli, we should be guided by the Holy Book para po mapabuti ang magiging buhay din ng ating mga anak habang sila ay lumalaki. So, mga kayuti, anong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Ay, napakaganda, napaka-relatable, applicable po sa ating sosyedad, and this video was very old, no? Siguro what? Early 2000s or late 90s na siguro ito, mga kayuti, but still, yung mga lessons po from the Bible are still very much applicable po sa ating time ngayon. At oy, kung ikaw ay kabataan sa mga nakikinig sa atin na bata, meron kasi tayong mga viewers dito na iba't iba naman po kasi ang age, no? Pero minority po ay mga teenagers na nanonood ng Usap-Usap University. Meron din po tayong elementary school na nagpa-follow dito sa Usap-Usap University. Kung ikaw ay kabataan, ano ang masasabi mo sa ating episode ngayon? Ayan, nako. So, salamat po sa inyong panonood, ha. Meron tayong mga viewers na children, meron din tayong viewers na mga magulang. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay manood po kayo kung hindi nyo pa napapanood ang part 1, 2, and 3 dahil ito po ay part 4. And if you like these kinds of contents, mga ka-youth, you know what to do. Subscribe, mga ka-youth. Share nyo po yung ating link, no, sa inyo pong Messenger, sa TikTok, sa inyo pong Instagram. Share nyo po ito para po mas marami pa po ang makakapanood. And mag-click din kayo ng thumbs up kasi po malaking tulong po yan. Kapag nagla-like po kayo sa isang YouTube video, sinasabi nyo po na dapat panoorin, no? Sinasabi nyo sa YouTube, dapat ipapanood pa ito sa iba pang mga viewers. And if you don't like this episode, meron tayong video dito, meron din tayong video dito. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!